muna sa inyo, DOTR. Information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan nyo yung modernization program, kayo sa LTFRB, kung papaano ayusin yung sistema rito, ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw yung mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Pakisagot lang po muna yung ang laking perang hindi nyo po ginastos. Okay. Meaning, hindi nyo po ginamit. Yes. Mr. Chair, pwede po ba akong ma-recognize? Yes. Chairperson ng LTFRB, Teofilo Guadis III. Sorry. Go ahead, Chairperson. Salamat po, Mr. Chair. Yun pong mga katanungan po ninyo ay meron ho kaming binuong PowerPoint presentation. 10 minutes lang naman po. Sige po. Na pinaghandaan po namin dahil in-anticipate na po namin itong mga katanungan na to. Hindi hope na yung presentation po namin makasagot po sa mga konting katanungan po ninyo. So with the permission of the Chair po and the committee, may I be allowed to do a 10-minute PowerPoint presentation? Yes, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. May buntag, Mr. Chair. Good morning, everyone. I am Joanne Elmidolan, the officer in charge of the Franchise Planning and Monitoring Division of LTFRB. Please allow me to present our presentation on the Public Transport Modernization Program, formerly known as the Public Utility Vehicle Modernization Program. The PTMP has 10 components comprising of the initial implementation, regulatory reform, industry consolidation, the Local Public Transport Route Plan or LPTRP, the route rationalization, financing, fleet modernization, vehicle useful life, stakeholder support, and communications po. Through the implementation of these components, the PTMP aims to establish an organized, efficient, and responsive public transport system that will provide sufficient, comfortable, accessible, safe, sustainable, and affordable mobility for all. At present, the PTMP's components, specifically the initial implementation and the industry consolidation, recently concluded last April 30, 2024. Next slide, please. On the industry consolidation and development po, as of April 30, 2024, the franchise consolidation process has reached 83.38% with 159,862
out of the 191,730 baseline units consolidated. This includes a total of 4,561 routes for PUJs and UVEs, encompassing 140,434 units, which accounts for 82.50% of the nationwide total for these vehicle types. Additionally, 1,529 routes for higher capacity PUVs, such as minibuses and PUBs, have been consolidated, involving 19,428 units across the country. In total, there are 6,090 consolidated routes for PUJs, UVEs, minibuses, and PUBs po. Okay, there are also 1,781 transport service cooperatives and around 262,870 members formed, while 1,183 corporations formed. Next slide, please. As to the benefits of the consolidation, the consolidation of drivers and operators into consolidated entities bring numerous benefits, not only for our public transport workers, but for our commuters as well. For one, consolidation fosters better working hours as drivers and operators are provided fixed salaries and government-mandated benefits. Second, consolidation results to reliable public transport service by ensuring that there is timely dispatching of units to ensure that there are always PUVs on the route, especially during peak hours. Lastly, by consolidation, there is improved efficiency in transport operations since organized dispatching of units allows more efficient deployment po, reduced gas consumption and maintenance expenses. Operating costs are shared among the members. Since the industry consolidation, so what's next after consolidation? Since industry consolidation has been concluded last April 30, 2024, the focus will now shift on developing or strengthening the capacity and operations of the consolidated entities, mainly through capacity building activities or assistance which will be provided by the Office of Transportation Cooperatives. And aside from this, the focus will now shift on the completion of the LPTRP and route rationalization plans in order to ensure efficient and viable operations of the consolidated entities moving forward. Next slide, please. The local public transport route planning, the LPTRP. The question was raised earlier by the Honorable Chairman. As the local government units are more knowledgeable and familiar with their territorial jurisdiction, the task of planning routes within their jurisdiction is devolved to them. The LGUs are expected to rationalize their existing routes based on passenger demand, road hierarchy, and road capacity, and to identify new developmental routes by formulating their own LPTRPs. As of June 15, 2024, 1,112 LGUs out of the 1,574 LGUs, or 71% po, have already submitted their draft LPTRPs for the review of DOTR Ma'am, excuse and me, can I LTFRB. interrupt? Yes, please, sir. And then I'll let you continue. Pwede bang once in a while magtagalog po kayo? Kasi itong hearing na to para sa mga jeepney drivers to eh. Marami sa kanila hindi masyado nakaintindi ng English. Sige. So pakitagalog lang po yung iba. Kung Sige. kaya, ha? Thank Sige you po. I will try po. Hindi po kayo marunong magtagalog? Ay, marunong po, sir, pero okay. I believe... Sige, ma'am. Sige, ma'am. Continue. Sige po. Your Honor, if I may, I could continue na lang po para Sige po. itapos ko po. Pakibilisan lang po Yeah, sana. that's right.
So anyway po, yung objective natin dito sa LPTRP po, umabot na ho tayo ng 71% among all nationwide po. So sila po ay either meron nang naipasa or nasa process pa po ng amendment. So yun po yung latest natin, 71% po. Next slide please. Okay, sa fleet modernization po, ito po ay nabuo base po sa tulungan ng mga different agencies po. Hindi lamang po DOTR, kasama po natin dyan ang DTI. Sila po yung pinaka gumawa po ng Philippine National Standards po para malaman natin kung anong sukat, ano ang dapat na meron ang ating mga sasakyan na aprubahan po eventually po ng DOTR. Kasama po dito ang OTC, DOTR, LTO, at saka LTFRB, at saka makikita nyo po, meron pong different government agencies po, pati po mismo yung mga manufacturers ay kasama po sa pagbuo nito ng PNS po. Next slide please. Sa certified PUB models, ito po yung naging topic nyo, Senator, yung tungkol po yung sasakyan, no? As of now po, sa buong PUV models na naaprubahan ng DOTR ayon sa PNS, umabot na po tayo ng 59% ay sila po ay local manufacturers. Para lang po iklaro ko kung anong ibig sabihin po ng local manufacturers, ayon po to sa DTI, kailangan merong 25% ng kabuuan ng sasakyan na merong mga parte or mga bagay na ginawa ng local assemblers para po masabi na ito ay local brand po. So 59% po at yung 41% yun po yung mga nasa ibang bansa po. Next slide. So ayon sa latest po to, there is a total of 11,165 po na ika nga tinatawag na OFG compliant units. Ito po yung mga modern vehicles. Meron po tayong 358 na electric vehicles po at sila po ay bumabaybay sa total of 27 routes sa buong Pilipinas po. Next slide. Sa financing naman po, so makikita po natin dito, dalawang grupo po yung nagpapautang. Isa po ay government financing institutions. Sila po ay merong approved loan na ng 17.5 billion. Tapos yung equity po, no, yung sinasabi nating tulong na gobyerno which is worth 280,000 bawat isang unit po, ang nai-release na po nila ay 1.66 billion pesos. Sa pribado naman po, 4.6 billion pesos po yung approved loan at sila po ay or nakatanggap na po sila galing sa gobyerno ng total of 577 million na equity subsidy po. Next slide please. Sa social support, ito po yung sinasabi ni Senator po kanina, yung tulong po natin. So Chuper Scholar po, ito po ay galing sa TESDA. So kung makikita nyo po, meron na po tayong 34,000 beneficiaries since 2019. Tapos ang total po ng training sa lahat na ito ay 427 million po. Sa Entrepreneur program po, ito po yung sa DOLE naman po, ito ay parang livelihood na binibigay po ng DOLE. Meron na po tayong beneficiaries ng 6,358. Nagtototal po ito ng 190 million pesos. Next slide please. So ano ang susunod dahil natapos na po yung ating consolidation ng April 30. Konting background pa lang po, ito po siguro pang 7 or 8 extension na ng gobyerno. Ang huling extension po last year, nung March po, nung huling hearing po natin sa Senado, 2023, in-extend po ng ating Pangulo ito up to December 30, 2023 or December 31. Ngunit pagkatapos nung deadline po, lumapit po yung ating secretary, si Secretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga transportation, not only groups, pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating Pangulo hanggang April 2024 po, kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short-term to medium-term plans po, once na ayos na po yung mga pagpo-process ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC, Certificate of Public Convenience po, bibigyan po ng 5 taon yung mga sasakyan, pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng 7 years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po, ang project po namin, and we have to be to report po to you,
this will take up to year 2026 po, yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po. Kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin by 2026, hopefully po ma-100% na po natin. Na yun, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na wag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na at kailangan mo na mag-refleet, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang projected deadline sa LPTRP na mag-e-end po ng 2026 at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern, after that is 27 months, ang aming projected po by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung pagmamodern ng vehicles. Last slide na lang ata. Next slide. Yes, sa LTO po yun, I think it was one of the questions raised by the committee. Mamaya po yung LTO. Next slide, please. Next slide. Ito po yung one of the questions that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, dahil naging successful na po yung ating EDSA busway, nagkakaroon na po ng magandang disiplina, na ito'y binibigay na lamang natin sa mga dapat dumaan, which is yung EDSA busway. Ang ginagawa po ngayon ng planning department ng DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin ito, hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po ito sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating serbisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, dapat yung mga ruta nga, inuna yon para alam nga kung saan babaybay. Diba? Yung pag-aaral, dapat dun ginamit. Ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila, no? Para sa akin kasi ito, ang ganda pakinggan 71% of LGUs have submitted the local public transport route plan. Pero, LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. The only thing is, ang pangako kasi nila, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, 12% pa lang. So talagang hindi tayo umaabot sa deadline. So kaya naghihimutok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient, but I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong tama yung sinabi ninyo, yung local government. Siguro dapat mag-step in na rin talaga yung national government na pag hindi pa rin ninyo yan ginawa, ito na yon, di ba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Grace po. Nabanggit nga kanina na merong deadline April 30, 2024. May deadline yan para yung mga jeepney
operators, drivers, sumanib o sumali sa isang kooperatiba. Pag hindi sila sumali, hindi sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chuper. Pero, walang deadline sa LGU at saka LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun eh. Kaya, nakikita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU and then kayo dyan sa DOTR, LTFRB sa pagtulungan sa mga operators. Kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung rota. Huwag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magreklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor, ni councilor, ni vice mayor, yung rota, ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Baguhin po natin yan. Nais kong bigyan ng daan itong Manibela. Andito ba yung taga Manibela? Ay, okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng jeep at the same time. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Nang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagbo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain, katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito? Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP. Yung consolidation po ng aming mga prangkisa na isosurrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate,
ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno.